Hello mga kabayan, kamusta? Ito si Mia, ang tagapagbasa ng inyong mga kwento. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang notification bell, subscribe button at i-like na rin at mag-comment kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kaya halina't umpisahan na natin ang kwento. I sold my innocence to a demon. Chapter 25. Kindness will never be his thing. Oh, I can't open my eyes. Napakabigat ng pakiramdam ko at wala akong lakas upang tumayo. Buti na lamang at walang pasok ngayon. Nahihirapan akong napaupo sa kama ko bago pinilit ang sariling magtungo sa banyo upang makapaghilamos. Hindi ko na maimulat ang mga mata ko dahil tuwing imumulat ko ito ay umiikot ang aking paningin. Kagabi nang nakauwi ako dito sa bahay, hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko. I keep on coughing and sneezing. Akala ko ay namasusolusyonan na ito sa pamamagitan ng pag-inom ko ng gamot pero wala pa rin epekto itong gamot ko. Hay, tapos bago ako umuwi kagabi, binuwisit pa ako ng isip batang si Xavier. May nalaman daw kasi siyang hindi maganda kay Zion. Siguro tinutukoy niya yung paghalik sa akin ng kapatid niya. Hindi naman dapat siya mag-alala doon dahil pag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ako na mismo ang maniningil kay Zion sa pagnanakaw niya sa first kiss ko. Nang matapos ako maghilamos ay pumunta naman ako ng kusina at akmang kukuha na ng baso ay bigla na namang umikot ang paningin ko. Babagsak na sana ako sa malamig na sahig, ngunit buti na lang talaga ay nakakapit ako sa pader. Magpapahinga muna ako, maging maayos din ako mamaya. Kailangan kong gumaling dahil kailangan kong pumasok sa butik. Lalakad na sana ako papunta muli sa aking kwarto nang umalingaw-ngaw ang eksaheradong katok sa aking gate. Alam nyo yung katok na may balak gumiba ng bahay? Ganoon na ganoon ang katok. Check, sino bang bibisita ngayon? Next week pa ang singilan sa renta at hindi naman nagsabi rin sina Red na pupunta sila. Napipilitan lang talaga akong lumakad palabas ni hindi ko makaya ang lamig ng hangin at ang liwanag ng araw. Si sino yan? Nahihirapan kong sigaw na nagot ng malalakas na katok. Hindi kaya marunong maghintay yung tao na to? Sa sandali lang, naiirita akong sigaw bago inalis ang lock ng gate ay padabog itong binuksan. My eyes widen and my mouth gasped when I saw who my visitor is. Hindi ako makapaniwala at hindi rin tanggap ng utak ko kung sino ang nasa harapan ko ngayon. Bored na bored ang mga mata niya, gulo-gulo ang buhok at kahit nakapasimpleng black shirt at jogger pants lang ay angat na angat pa rin siya. Ang mas nakakagulat pa doon, he's wearing slippers. Hindi din siya nakasalamin dahilan upang magulat ako sa nakikita ako. Dapat ay kulay itim ang mga mata niya, ngunit bakit amber na ito? Close your mouth, the virus might come out. Iritadong pahayag ng bisita ko bago ako nito pinatabi at walang mudo siyang pumasok sa pamamahay ko. Wow! Anong meron? Hindi ako naka-inform na sa balak niyang gawin. Sinundan ko ang bisita ko sa comfortable na ngayong nakaupo sa isa sa sofa dito sa sala. Bakit ka nandito? Napataas ang isang kilay niya at saka ako itinuro. Oh, anong mali sa akin? You're sick. Maikling sagot ng lalaki bago tumingin sa cellphone na hawak niya ay doon ay nagtipa ng kung anong mensahe. Ano naman ngayon sa kanya kung may sakit ako? So, intriga na talaga ako sa trip ng lalaking ito. Pero imbis na sagutin ako ay tumayo lamang ang aking magaling na bisita. He placed his phone on the table before walking towards me. Rest and I will serve you, Your Majesty. Punong-puno ng sarkasmo niyang wika sa sabayo ko na animoy isang prinsesa na dapat bigyang respeto. Talagang nauubusan na ako ng pasensya sa magkakapatid na ito. Naikuyom ko ang kamao at akmang sisinghala na si Xavier nang bigla ko na lamang naramdaman ang paglapat ng palad niya sa aking noo. You're really sick, kunot ang noong pahayag niya. Wala ka namang pakialam kung may sakit ako.
Umuwi ka na lang at baka mas mabilis pa ang pagaling ko. Singhal ko kay Xavier bago ako walang kaganaganang pumunta sa kusina upang sana ay magluto ng noodles. Mas gagaan ang pakiramdam ko kung makakakain ako ng may sabaw. Nagpakulo na ako ng noodles at habang hinihintay iyon ay umupo muna ako sa bangko. Hito na naman, umiikot na naman ang paningin ko. Tiniis ko na lamang ito at nang makutang kumukulo na ang tubig ay dali-dali akong lumapit dito para sana ilagay na sa mangkok ang noodles. Nang una ay maayos pa ang paningin ko ngunit lumipas ang ilang segundo ay muli na naman itong umikot. Mabibitawan ko na sana ang kaserola nang biglang may humawak sa kamay ko. You need me, that's final. The strong male voice echoed in my ears as I tried to stabilize my sight. I don't need Xavier. Pilit kong inalis ang pagkakahawak niya sa kamay ko, ngunit mas lalo lamang akong nanghina. Be a good doll so that we can live in peace. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Pagbabanta ni Xavier kaya wala na rin akong nagawa kundi ang mapatango na lang. He pulled me closer to him. Nang imulat ko ang mga mata ay nakita akong siya na mismo ang nagsasali ng noodles sa mangkok. Aside sa amoy niyang nagduduyan sa akin ay hito at ramdam na ramdam ko rin ang mga pandesal na natatakpan ng suot niyang shirt. Oh boy, hindi maganda ito, ang sabi sa akin ni Nared. Magandang tingnan pag may pandesal tulad nung kay Sayon. Wala naman akong pakialam doon, pwera na lang. Ngayon dahil naramdaman ko nga, napatikhim ako at lalayo na sana kay Xavier nang mas lalo siyang akong idinikit sa kanya. Wah, ayoko na aalis ako, nagwawala na ako na ang buong pagkatao ko at nagsisimula na rin magpaalam ang kainosentihan na taglay ko. Stop blushing. Paungol na asik ng lalaki na ngayon ay hinahalo na ang noodles na nasa mangkok. Ang bango ng noodles pero mas mabango itong lalaking ito. Ang sabi pa sa akin ni Red noon, pag daw mabango ibig sabihin masarap. Muli kong inamoy ang liig ni Xavier na sandaling natigilan dahil sa ginawa ko. Amoy mamahaling sabon siya, kakaligo lang siguro niya. Kakaligo mo lang? Inosente kong tanong. Ramdam ko ang pabuntong hininga niya. Dal, will you stop seducing me? Napasinghap ako at nanlaki ang mga mata dahil sa sinabi nitong si Xavier. Hindi kita inaakit, sigaw ko sa kanya, ngunit isinanda lang niya ang ulo sa ulo ko bago ako hinila papunta sa upuan. Pilit akong pinaupo ng lalaki bago niya kinuha ang mangkok at inilagay sa harapan ko. Why is he doing this? Anong nangyari sa kanya? Lumakad si Xavier papunta sa sala at dinampot ang cellphone niya. Pabagsak pa nga siyang umupo sa sofa at doon muling inabala ang sarili sa cellphone na hawak. Hindi dapat siya nandito sa apartment. Hindi dapat siya ganito sa akin. Sobrang nakakapanibago at nakakapagtaka. He might not be genuine but he's sweet. Iniwas ko ang tingin ko sa lalaki nang panandaliang tumuon sa akin ang tingin niya. He looks good with his amber eyes and eyeglasses on. Hala, Apple, bakit ka puri ng puri sa lalaking iyan? Dapat ay naiinis ka sa kanya at sinisinghalan mo siya. Hindi dapat ganito na pinupuri mo pa. Tahimik kong tinignan ang noodles at mahigpit na hinawakan ang kutsara. Gusto mo bang kumain? Nahihiya akong tanong at akmang kukuha na ng mangkok at kutsara para sa kanya nang marinig ko ang sagot niya. I'm not starving. Go and eat. All that we're going to talk. Talk? Tanong, tungkol saan ang pag-uusapan namin? Kahit na wala akong ganang kumain ay pinilit ko pa rin ubusin ang noodles. Take these medicines. It will shoo away the viruses in your body. Walang kaganaganang wika ng lalaki sabay bato sa akin ang isang supot ng gamot. Maliit lang ang supot at mukhang galing sa bulsa niya. Talagang pinaghandaan niya ang pagpunta dito. Pinilot ko ang isang plastik ng gamot at saka ito tinignan. Babayaran ko na lang sa pay me after you pay the bills on the hospital. Nanlaki ang mga mata ko at kunot noong napatingin sa kanya. Hindi ko makita kung anong ibig sabihin niya kasi nakatutok pa rin ang mga mata niya sa telepono. Anong hospital? Bills?
Napatigil sa pagtatype si Xavier ngunit nakatuon pa rin sa cellphone niya ang tingin niya. Nasa hospital ang mga magulang mo, di ba? Nanindig ang balahibo ko at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Paano niya nalaman? Sigurado akong hindi ko sinabi sa kanya iyon. Hindi niya dapat Check, I heard from someone that you almost killed yourself. Dagdag pa ng lalaki na ngayon ay nanggigigil ng nakakahawak na sa cellphone niya. Wala akong nasabi at hindi ako nakagalaw nang bigla niyang isipain ang lamisang nasa harapan niya. Nabasag ang lamisa dahil sa lamin iyon at rinig na rinig sa buong bahay ang tunog niyon. Sinabi sa kanya ni Sayon ang lahat. Xavier is now foaming mad. Napakadilim na ng aura niya at halos hindi na ako makahinga dahil sa tensyon at talim na binibigay ng mga mata niya. Do you think you can escape? I get what I want. Malalim ang boses na wika ng lalaki bago siya sumandal sa sofa at napapikit ng mariin. Gusto kita at makukuha kita. Pero inaiinit na ako, napapaatras ako at naikuyom ko ang kamao ko dahil sa sinabi niya. Ano bang mga pinagsasabi niya? Ikakasal na siya kay Clarice. Hindi niya dapat sinasabi yan kasi parang nag-chat na siya sa fiancé niya. Tinikom ko ang bibig ko nang tumayo ang lalaki. Ibinulsan niya ang cellphone niya bago tahimik na naglakad palapit sa akin. Hindi ako makagalaw, hindi ko magawang makapagsalita kahit sa isang hakbang na lamang ang pagitan namin sa isa't isa. Napasinghap ako nang yumuko ang lalaki upang magkapantay ang mukha namin. He took some strands of my hair and played with it using his fingers. I'm already losing my patience. I want you now, he whispered into my ears before beating my earlobe. Kakaiba ang dulot niyon, parang may kuryenteng pumasok sa katawan ko at naglibot sa buong katawan ko. Pero hala, gulat akong napaatras at takot na pinagmasdan sa Xavier. Bakit mo kinakain yung tenga ko? Natatakot kong sigaw sa lalaki sa pandidilang, nagblangko bago humalakhak na tila may sinabi akong nakakatawa. Yung tenga ko, kaya ba gusto niya akong bilhin dahil akala niya masarap ako? Gas, kanibal ba sina Xavier? My innocent doll. Chapter 26. I keep on murmuring while trying my best to ace the cold. Pakiramdam ko ay nasa kalagitnaan na ako ng mayelong lugar na nanginginig na ako sa lamig. Hindi naman ako ganito pero dahil sa lagnat na ito ay hindi magkamayaw ang katawan ko sa paghahanap ng init. Mamang, naiiyak kong tawag kay Mamang. Umaasa na sana sa pagtawag ko sa kanya ay maiibsan itong sakit na nararamdaman ko. Dinaig ko pa ang nilagay sa freezer. Isn't enough? Si Xavier yon. Kanina pa siya naghahanap ng kumot upang ibigay sa akin. Ang sabi ko ay umalis na lang siya para hindi ako makaabala. Ngunit napakatigas ng ulo ng lalaking ito. Gustong-gusto talaga niya akong kausapin tungkol sa alok niya. Hindi kasi siya makapaghintay. Tatang, muli kong asik gamit ang nanginginig kong boses. Muli sa maliit na pagkakadilat ng aking mata ay kita ko ang lalaki na nakatayo sa gilid. Hindi na niya hawak ang telepono niya at halata sa lalaking iritang-irita na siya. Sinigawan niya ako kanina na, I am the hardest bitch to earn. I'm offended. Hindi ako tanga para hindi malaman kung ano ang ibig sabihin nun. Gusto ko sanang tanungin na kung bakit ba kasi sinasayang niya ang oras niya sa akin. Kung mayroon namang ibang babae dyan, wala lang akong lakas dahil sa sakit ko. Pasalamat talaga siya at nanghihina ako ngayon. Hay, bakit kaya ganito sila ni Sayon? Hindi ba nila alam kung paano makisama sa isang babae? Alam ba nilang nasasaktanan niya na nila yung mga nakakasama nila? I heard the news about the Cruz brothers. Ang sabi ng mga tao, walang awa at masasama ang ugali ng mga Cruz, lalo na sa mga empleyado at tauhan nila. Hindi na sana ako maniniwala pero matapos ko silang makasama, pinatunayan lang nila na tama ang sinasabi ng media.
Namumungay ang mga mata ko nang suriin ko ng tingin si Xavier. He's mad and irritated. Hindi niya kayang mag-alaga ng may sakit at wala siyang alam sa pag-aalaga. There's no concern visible in his face. Nanghihina akong napangiti. Nagsinungaling siya kanina nang sabihin niyang nandito siya para alagaan ako. He lied because he wanted to stay and watch me suffer from this sickness. Napakahalop kip-kip ang lalaki at napapaling ang ulo nang makita niyang nanghihina akong napangiti. This smile is a product of bitter conclusion. Naiisip ko kasi na baka siguro ganito sila ay dahil kulang sila sa aruga. Sana mali ang iniisip ko dahil baka makonsensya lang ako. Ang sama ako sa kanila. Pinag-iisipan ko sila ng masasama. Cold, muli kong hirit matapos kong makita na naseryoso lalo ang mukha ni Xavier. Sobrang seryoso niya sa animoy may pinaplano siyang masama. Sana hindi na lang siya pumunta dahil sa totoo lang, mas lalong sumasama ang pakiramdam ko pati na rin ang paligid ko tuwing nandito siya. What should I do? Bulong ni Xavier ngunit narinig ko naman. Marahas na napabuga ng hangin ang lalaki at kahit nanghihina ako ay napaupo ako nang makitang hinubad niya ang suot na shirt. Hep hep, anong balak niyang gawin? Hala, bata pa ako, tsaka bakit na ganito ang iniisip ko? Wah, ito ba ang napapala ako sa pagsama kina Red? Nilulunok na rin ang utak ko. Nagbabadya na sanang tumulo ang aking mga luha at sisigaw na sana nang samaan ako ng tingin ng lalaki. Otomatikong napatikom ang aking bibig at wala nang magawa pa nang lumapit ito. Nagmamakaawa akong pinagmasdan ang lalaking walang emosyong nakatitig sa akin. He titled his head and smirked when he saw how frightened I am. Sino ba ang hindi matatakot? Those abs and that line and bulge is a monster. Isa lang akong maliit na hamster na nasa harap ng isang saging. Hindi sana ako matatakot kasi saging naman ito pero paano kung mas malaki pa sa akin yung saging? Sunod-sunod akong napailing at napapikit na lamang nang humakbang muli si Sion palapit sa akin. No, hinintay ko ang pagdikit niya sa akin at ang gagawin niya ngunit napadaing na lamang ako na may pumikit sa aking noo. What are you thinking, Dal? Malamig na boses ang nagpawi sa aking kaba pero ayoko pa ring idilat ang mga mata ko kaya naman ginamit ko ang aking mga kamay upang takpan ito. Are you not on your right mind? Mababakas ang pagtataka sa tono ng pananalita ni Xavier ngunit hindi pa rin ako sumagot. Naiiyak ako. Mamang, dapat di ka na lang nagkasakit para may nag-aalaga sa akin. Dal, why the hell are you crying? Tila isang robot niyang tanong nang mapansin sigurong umaalog ang aking balikat. Naiiyak ako, umiiyak ako kasi naaalala ko yung pamilya ko. Naalala ko yung mga panahon na inaalagaan ako ni na Mamang at Tatang. Simula kasi noong magkasakit sila, wala nang nag-aalaga sa akin. I tried my best to be the strongest and to- toughest since I am their eldest. Alam nyo, yung pakiramdam na kahit may sakit ka at malala na iyon, hindi mo gustong daingin at magpahinga dahil alam mong nasa likod mo yung mga kapatid at pinapanood ka. Yun ang nararamdaman ko. Kaya naman tuwing magkakasakit ako ay hindi ko na lamang ito iniinda, lalo na tuwing nasa harapan ko ang aking mga kapatid. Check, such a crying baby. Stop crying. What won't hell you? Dagdag pang sabi ng masungit na lalaki. Hindi ko pa rin inalis ang pagkakatakip ko sa aking mga mata at akmang hihiga na sana ako nang biglang yumakap sa akin. Nagulat ako. Di ako makapaniwala at nawala na ako ng luha nang maramdaman ang mainit na katawan ni Xavier. Napabuntong hininga pa ang lalaki bago niya naiilang na pinulupot ang mga braso sa aking baywang. Tell me if you need more heat. Maiinitan ka sa pamamaraan na ito. Mahina ngunit baka sa boses niya ang kasungitan nang sabihin niya sa akin iyon. Wala akong sinabi. Wala akong naging reklamo dahil hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin ako. He removed his shirt and hugs me
to ace the cold. Ginawa niya iyon kahit na masungit ako at iniisipan ko siya ng masama. Ginawa ito kahit pwedeng hindi at mas manakakaiyak ay ang katotohanang may nag-aalaga na muli sa akin. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng aking puso, ngunit tila payapa na ito ngayon. Tila ba napakalma ng yakap ni Xavier ang dapat ng mga problema na napakahinga dito sa puso ko. How can he do this to me? Muli na naman tuloy akong napaiyak. I heard his grunts but he didn't even move. Nananatiling nakayakap sa akin ang lalaki. Damn, shut up! Singhal ng lalaki sa akin nang hindi ako tumigil sa pag-iyak. Kasalanan ko ba kung naiiyak ako? Thank you, sigaw ko sa kanya na sinagot lamang niya ng isang ismid. Kahit na umiiyak ako at kahit na halos isubsob ko na ang mukha ko sa liig niya, walang ibang ginawa si Xavier kundi ang painitin ang aking temperatura. He remained stoic and silent habang tinitiis ang pagiging sakit ko sa ulo. Naririnig ko siyang nagmumura pero hindi siya umaalis at pinagagalitan ako. Nang medyo kumalma na ang aking sistema ay inangat ko ang tingin ko para sana salubungin ang nakakatakot niyang mga tingin. Pero nakapikit na siya. Nakasandal siya sa isang pader habang ako ay hito. Yakap-yakap niya at nakasandal na sa dibdib niya. Na nakatulog yata siya dahil ramdam ko rin ang payapang pag-alon ng kanyang dibdib. I smiled innocently. Buti na lang talaga pagtulog siya, mukha siyang anghel. Xavier, thank you kasi nandito ka. Xavier, tatanggapin ko na yung offer mo pero sana hindi mo ako saktan. Malungkot kong asik kahit na hindi naman niya ako naririnig. Hindi humahaba ang buhay ng mga magulang ko doon sa ospital. Kaya mas mabuti na siguro kung pumayag na ako upang mas maaga kong mailigtas ang buhay nila. This isn't about me, this is about my family. Mali itong ngunit ano ba ang tamang gawin para mailigtas ko sina Mamang at ang mga kapatid ko? How can I not accept this offer kung hito na lamang ang tanging pagpipilian ko? Malungkot akong napayuko at napasandal sa mainit na dibdib ng lalaki. Matigas ang katawan niya ngunit komportable ako rito. Natatakot ako, Xavier. Muli kong sabi bago dahan-dahang ipinikit ang aking mga mata. Magpapahinga na ako at tuluyan ng matutulog nang marinig ko ang sinabi ng lalaki. We cannot get out without pain. I love living with pain. That is why you should too. Magpapatuloy ang chapter 27.